konting update lang dito tayo mga boss. Ating July 31 buried. Officially 5 weeks buried siya ngayong araw. September 9 na ngayon, lampas na. 5 weeks lampas. So nag water change ako kanina. Ngayon nagpakain ako ng kumakain siya. Nalis ko na rin yung mga snails. Baka kainin yung krillings niya pag may gumbana ng kusa. Ngayon, hindi ko sure kung parang may nadaanan ako ng ilaw dito kanina kasi binibidyo ko siya. Hindi ko alam kung may nalaglag na ng krillings na may kusang bumabana. Parang may napansin lang ako. Hindi ko lang sure. Dinikuhan ko ng konti yung ilalim kasi nalusaw yung banggapi grass, tapos yung sa ano pa niya, sa talisay leaves, medyo naging sobrang kulay brownish yung tubig niya dahil sa talisay leaves, kaya nagsipon ako ng ilalim para makita rin natin kung meron ng mga bumababang krillings, kasi pag may nakita na tayo ipapagpag na natin siya, try natin ipagpag. Pero nadungan ko kanina yung belly niya, parang pwede na siyang ipagpag kasi ano, okay na yung kulay ng mga krillings, wala nang ano, yung yolk, yung kulay orange. Yan ko muna, siguro 2 to 3 days nito may makikita na akong bumababang krillings. Hindi ko sure kung nakikita akong gumagalaw or something, guni-guni ko lang eh. Mamaya ayusin ko na to, alisin ko na yung isang hide na yan, papalitan ko na nung mga ginawa kong hides. Sisingit ko dito sa video na to, papalitan ko na ng mga ginawa kong hides na yung DIY lang, yung sa straw ng mga milk tea, pinagdikit-dikit ko lang, tsaka meron ako nakuhang hose ng tubig, yung malaki, yung ginagamit sa linya, kulay itim. Ano na yun, nakababad na. Nabad ko na sa tubig, mag-isang linggo na yan dyan. So, hugasan ko lang, tapos ilalagay ko na ulit dito. Yan. Yung nag-isang snail yan, naalisin ko na rin yan pag inalis ko na yung hide. Kasi hindi sure kung baka pag may naglaglag na nakusa na krillings, baka madaanan niya, is putripin niya, sayang naman, diba? So para maging safe lang. Ayun, confirm mo, krillings na yun, ito, ayun, ayun, nahuli na, ayun, sabi na yun, may nakita ko kaninang naglalakad eh. Meron na nga, ayan. So hinginain na doon sa mga dry talisay leaves na nadurog, meron na. So malamang pwede na natin ito ipagpag, titignan ko mamaya. Sabi na kasi nung binibidyo ko dito banda sa gilid, may nakita na akong parang gumagalaw. Isa pa lang yata. Ayun o. Solo gaming siya. So kailangan niya na ng hide. Ayun na, kailangan na mailagay yun. Mga DIY hides natin. Kasi sayang naman, makain siya. Kanyang nanay. Video ko na lang yung pag nailagay ko na lahat. Nagawa ko na yung mga kailangan gawin. Here. Meron na. Ay mga boss, dalawa na yung nakita ko. Yung isa, ito kanina yun. Dalawa na yung nakita kong nakababa na crayfish. Tingin ko pwede na itong pagpagin talaga. Tumatago sila. Ayun na.
Ayan, tumatago sila sa ilalim ng mga nadurog na talisay leaves. Yan yung isa. Nito yung isa tumago. Ayan. So okay lang pala na hindi sobrang linis talaga ng ilalim. Kasi yan, ang kinakain din nila mga nadurog na talisay leaves. Tapos yung taguan din nila at the same time. Ayan yung isa. Tapos ito yung isa. Yun, Ay, tatlo na? Ay, hindi. Dalawa ko lang. Yan. So, tinapos ko na yung mga project na hides nila. Dito sa taas, binabat ko lang. Yung mga 5 minutes pa dito. Ayan, ito yung mga putol-putol na straw ng milk tea. Nilagyan ko ng bato sa gilid para lumubog kasi lumulutang kasi ito yung malilit na na tubo. Nilagyan ko rin ng bato. Pinangdikit ko lang pala ay glue stick. Yan. Basta bago nyo ilagay sa aquarium, hugasan nyo sa gripo, tapos banlawan nyo nung stock water nyo. Tinesting ko lang dito kasi kung talagang lulubog. Ayan, okay naman. Mga per 5 minutes siguro ilalagay ko natin sa ilalim. Pero dahan-dahan ang lagayan lang siguro kasi ang lilit masyado. Hindi ko talaga mapapansin kung hindi nyo matititigan ng maayos sobrang liit nila. Hindi mo makikita pag talagang yung walang malikot na ganyan na nagagalawan. Hindi nyo mapapansin talaga. First time ko kasi. First time ko to, newbie tayo dito mga boss. First time ko maka-XP syempre. Magkaroon ng sariling railings. So after isang buwan mahigit, nakapagpa-railings na tayo. July 28 yung official day 1 natin nung nag-start tayo nitong mini crazy fish farming dito sa likod natin. So ayun, nakakatuwa lang meron na tayong ganyan produce. Yan. So expect natin after a week siguro ito rin isang to na lalaglagan na dyan. Yun, tsaka ko siguro gagawin yung experiment ko. Kasi experiment ko, itong isang to, kasi hayaan ko nilang maglaglagan ang pusa. Lalagay ko lang ng mga hides. Hayaan ko maglaglagan ng pusa. Tapos, ito yung ipapagpag natin. Kasi, para makita lang natin, kasi newbie nga tayo. So, para makita natin dito sa ating setup, kung anong magiging mas mataas ang survival rate, kung yung pinagpag natin or yung kayaan lang natin mahulog ng mag-isa. Ayun, ilagay ko na rin yung isa. Ayun, yung PVC elbow na nilagyan ng mga straw ng milk tea. Nandun na sa dulo. May naglalaglagan na talaga. May nag-aalisan na ng kusa sa kanya. Hindi natin siya ipapagpag nung ayun, may mga umalis na naman. Ayun, may gumagalaw kung napapansin niya. Hindi natin siya ipapagpag nung yung iwawas-iwas natin. Kaya natin yung natural na pagpag, yung kusa siyang sisipa o kusa siyang ayun, may nalaglag na naman. So, yung mahabol pa rin siya sa nanay nila talaga, siyempre. Yan, kanya-kanya ng gawa ng taguan. Yan, si mother crayfish. Yan, as of now, yung pala nga nakikita natin. Nakaka-excite pala to pag first time ng ganito. Yan. Tapos, ang gagawin ko pa dito ay ito na lang natira sa gapi grass nalusaw na ako, kinakain ng suso.
Ito, lalagyan ko pa nito. Pero hindi ko lagi lalagay lahat. Atin ko siguro. Maglalagay pa ako doon sa taas. Dito kasi talagang, ayan na lang oh. Pinupodrip talaga ng mga apple snail. Kaya babawasan natin yung apple snail na yan. Para kahit pa paano, yung mga ARC natin ang food trip. Siguro, dito. Kasi, limited space to, maliit-liit. Tapos, itong malaki-laki na to, dito ko na to siguro ilalagay. Ganun na lang. Tapos, dadagdagan ko na lang ng mga lava rings. Kukuha na lang ako dun sa filter. Maraming lava rings dun. Tsaka babawas na rin ako dito. May umorder naman ako ng bago. Para at least yung makukuha natin, meron ng mga beneficial bacteria. Bago natin ilagay dito. Kaysa yung bago yung ilagay natin, diba? At least yun, may ilalagay natin, may mga beneficial bacteria na. So yan. Hindi ko na muna siguro gagalawin to. Ang oras ngayon ay, anong oras ba? 10:36. Kaya pang siguro pag marami-rami na yung nakikita ko na naglaglagan na ng kusa, tsaka ako siya hahawakan at kayaan ko siya yung pumitik ng kusa para pagpitik niya yung parang in a sense na parang natural way pa rin kasi syempre siya yung pipitik eh, hindi natin siya yung iwawas-iwas ng ganun kasi halata naman na stressful sa kanila yun kasi ikaw ba naman winawas-iwas ka ng ganun, di ba? Stressful yun, tapos may mga krillings ka pa sa tiyan mo. Bahayan natin yung hawakan lang natin siya na medyo naka-above water lang konti. Tapos hayaan lang natin siya na pumitik. Kung may malalaglag, okay. Kung wala, okay. Tapos kung may matira pa rin, hayaan lang muna natin. After kinabukasan ulit, try ulit natin na gano'n. Hawakan siya, pipitik ulit siya ng mag-isa hanggang sa maubos. Hindi natin pipilitin na ubusin agad lahat na malaglag sa belly niya. Ayun o. Ilan yun? Dalawa. Ayun o. Dumadami na talaga. So yun lang mga boss. Update lang. Silip-silipin ko to ngayong araw, mamayang madaling araw para mas okay din kung matitignan natin kung anong mas magandang gawin. Sobrang liit pala ng railings, kaya dapat ang ilagay mo rin ng gapi talaga ay maliit lang din kung maglalagay ka kasi kakainin nga kasi ang liit ng railings. Ayun o. Ang liit. Ayun o. Maliit siya. Kayang-kaya talaga ng gapi to. So dapat may lalagay mong gapi is maliit lang din. Pwede siguro yung halos ka-size lang din yan na fry lang din. Para kahit paano may tagakain ng kitikiti kasi maliliit lang naman yung kitikiti. Parang may nakita kong gumagalaw, may kitikiti na yata. Yan. Update na lang dito mga boss. Matyak. Lalagay ko na yung guppy grass tsaka yung maliliit na heads na ginawa ko sa gilid. Ngayon lang muna siguro kasi maliit nga to. Okay na muna siguro yun. Tapos sa labarings. Tapos yun nga sabi ko dito na lang yung malalaki kasi dito maluwag-luwag to. So yun mga boss, update ulit ako pag mamaya. So yun mga boss, update na lang ulit ako mamaya pag silip ko ulit. Ayan, madalas na siyang nakatagilid pag walang ilaw. Ngayon talaga siya, pag nailawan siya matago. Madalas na siyang nakatagilid pag walang ilaw. Pero hinahayaan niya na talagang magbaba ng kusa yung mga krill niya. So hindi ko na istorbo yun pa. Nalagay ko na lang yung guppy grass at yung hide para magawa niya na kung ano yung ginagawa niya ngayon, maituloy niya na. So update na lang ulit ako mamaya ng boss.
So yan mga boss, ito na yung naging final setup ko dito sa baba. Yan yung lapit glass natin. So yan yung height. Yan yung astronomy. Yun, astronomy rin. Tapos yung mga lava rings na ilagay ko na rin. Ay iba. Hindi sobrang dami, parang 20 pieces lang yun. Yan, wala lang. Galing dun yan sa filter doon para mayroon ng mga beneficial bacteria. Ginalawan ko lang ng onti na galing dito sa tubig nito. Tapos, yan. Yan na. Handaan lang kasi kung may maipit, hindi ko naman sila nakikita. Malabo mata natin. Ito yung isa. Doon lang talaga siya. Tapos yung isa parang bumalik doon sa nanay. So, yan lang muna yan. Hindi ko na galawin muna. Mamaya na lang ulit ang silip. Madaling araw siguro. Tignan ko kung marami na talaga. Yan, try na natin ipagpag. Hanggang sa kung ilan lang yung kayang malaglag. Hindi natin pipiliting maubos agad yung nasa belly niya. So, yan. Update ulit mga boss.